Start agad tayo sa chipset. Helio G200 ang nandito. Based sa Antutu score lamang ng onte itong Hot Pro. Yung ganitong chipset sa ganyang Antutu score, goods na yan para sa parehong above entry level na category. Nag-game test din ako dito, parehong swabe sa CODM. Number 2, aesthetics. Pareho namang slim phone pero kung sa papayatan, mas slim itong Pro Plus, 5.95mm. 6.6mm naman ang sa Hot Pro. Sa materials, lamang pa rin itong Pro Plus. Yung frame ay high-grade aluminum. Fiberglass naman sa back panel, plastic lang kasi yung nasa Hot Pro. Pero parehong merong screen protection na Gorilla Glass 7i. Pero remind ko lang, mas manipis, medyo mas may risk sa mas mababang battery lifespan. Kaya merong claim ang Infinix na 5 years sa battery life. Kaso di pa natin yan malalaman kung totoo nga sa ngayon. Number 3, screen. Even tayo dito, 6.78 inch na 1.5 resolution na parehong AMOLED display ang nandito at 144Hz din para sa refresh rate. Pros yan, mas mataas ang hertz, mas mabilis ang response ng screen. Sa screen to body ratio, ramdam yung manipis na bezels. Mas manipis, mas feel mong premium. Sa Pro Plus, 3D curved screen. Sa Hot Pro ay flat. So wala naman maganda o pangit dyan, depende kung ano ang preferred mo. Number 4, memory and storage. 8256 variant itong rini-review natin. Sa Pro Plus, 8,266 pesos pag merong Shopee voucher. 6,266 naman ang sa Hot Pro. Pero syempre, mas mahal sa mga malls or kiosk na ang pros, yung memory nito ay parehong universal flash storage or UFS. Number 5, battery. 5,160 mAh ang nandito na ang pros parehong supported ng 45 watts. So nag-charging speed test ako dito, nag-start ako sa parehong 20%, na full ito sa parehong wala pang 1 hour. Number 6, claims/features. So ang Pro Plus, IP65. IP64 naman ang sa Hot Pro. Ang pinagkaiba niyan, yung 65 pwede sa low pressure water jets. Water splashes naman sa Hot Pro. At parehong safe mabagsak sa di lalagpas na 1.5 meter. Parehong supported ng OTG. 5 GHz ang Wi-Fi, supported ng NFC. Parehong naka-Android 15 version. 4G LTE network. L1 Full HD sa Widevine. Merong bypass charging. Yung fingerprint scanner nito ay parehong nasa mismong screen at pareho rin na dual speakers. Ito yung sample ng tunog. Sa Hot Pro, triple card slot, dual SIM lang ang nasa Pro Plus. Wala itong dedicated card slot. Number 7, camera. Parehong 13 megapixels sa selfie. Ito yung sample ng shot. Ang main shooter nito ay 50 megapixel. Sa Pro Plus, Sony sensor. Regular lens lang ang nasa Hot Pro. Ito yung sample ng pictures. Napansin ko sa video, parehong weakness ng dalawa yung 2K resolution, wala itong stabilization. Pero sa 1080p at 720 ay swabing-swabe. Ang video zoom ng dalawa ay parehong 10 times. Number 8, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Identical lang naman yung dalawa na meron SIM ejector, user guide, warranty card, freebie na phone case yung babasagin. Nandito rin yung Type A to Type C cable at parehong naka 45 watts na head charger. Pinagkaiba lang yung Pro Plus may free na tempered glass. Ito nga kinabit ko na. Pre-installed na screen protector naman ang nasa Hot Pro. Dito na tayo sa last part, itong conclusion. Based sa test na ginawa natin, mas lamang naman din talaga ang Pro Plus mula sa build at quality ng camera, ng speakers, mas detailed.
Tapos naka 3D curved screen pa. Pero kung tight ang budget mo, same din naman na magandang video stabilization, manipis din naman na phone, decent camera, same battery at watts, at di naman big deal sa'yo ang curved screen, okay na yung Hot Pro. Di naman milya-milya ang layo sa performance. Mas mataas pa nga yung nakuwang Antutu score. Malaki kasi yung 2,000 pesos na diferensya. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugar coating na review. Kasi Kuya Gizmo, a peace.